Panibagong umaga na naman. Tahimik lamang ako ngayon habang nakahiga sa kama nang biglang bumukas ang pinto at iluwa noon si Rego. "Are you alright?" Alalang aniya. "3 araw ka nang wala sa sarili, Arisha." Aniya bago umupo sa tabi ko. "Hindi Arisha ang pangalan ko." Nakatulala akong saad. "Ilang beses ko bang dapat na ipauulit-ulit sa iyo na hindi ako ang asawa mo? Ngayon lamang kita nakilala." Naiiyak na saad ko. "Gusto ko nang makita si inay. Please, paalisin mo na lang ako." Pagmamakaawa ko pa rito bago magtuluan ang aking mga luha. "Kapag ba pinalaya kita, hindi ka naiiyak pa?" Malungkot na aniya. Tila nanikip ang aking dibdib sa paraan kung paano niya iyon sambitin. "Sino ka nga bang talaga para iparamdam sa akin ng ganito? Bakit parang may nag-uudyok sa akin na manatili sa tabi niya?" Hindi ko alam." Naguguluhan kong sagot. "I see." Tipid niyang sagot kaya naman napalingon ako sa kanya. "You can't love me back for now." Tatango-tango niyang tanong ngunit kitang-kita ang sakit sa kanyang mukha. "Nakakonsensya lang ako, di ba? Hindi ko alam ang tunay na damdamin ko. May parte sa akin na nalulungkot kasabay ang panghihinayang. You may go." Maya-maya'y aniya nang tumayo tsaka namulsa patalikod sa akin. "Makakauwi ka na." Bulong pa niya gamit ang garalgal na tinig niya. "Rego?" Tawag ko sa pangalan niya. Hindi ko alam kung bakit mas tumindo yung paninikip ng dibdib ko nang makita akong malungkot na ekspresyon ng mukha nito. "I'll be okay soon." Tipid na ngumiti siya sa akin. Dahan-dahan naman ako naglakad palabas ng silid na iyon. Nang pababa na ako ng hagdan ay muli siyang nagsalita dahilan para mapalingon ako sa kanya. "My driver will send you home." Paglabas ko ay naroon nga ang lalaki. May edad na ito, nakaitim at matyagang hinihintay ako. Iniya niya ako papasok sa isang mamahaling sasakyan, kaya naman agad akong sumakay. Bago ako sumakay, ibinigyan ko muna ng huling tingin ang buong mansyon hanggang sa mapadako ang aking tingin sa isang bintana kung saan nakadungaw ngayon si Rego. "Ma'am, babalik pa po kayo? Matagal-tagal na din ho mula nung huli ko kayong nakita." Nakangiting anang matanda agad akong napatingin sa driver na ngayon ay nagmamaneho ng sasakyan. "Hindi ko po alam manong kung ano ang gagawin ko." Malungkot ko sagot. "Napakabait po ni Sir Rego sa katunayan. Siya nga po ang nagpapagamot ng anak ko eh. Yun po kasi yung hiningi yung regalo nung huling ginanap ang karawan dito. Matagal na akong nanunungkulan dyan kay Sir Rego kung natatandaan niyo po ako. Kung sa bagay, simulat sa pool ay napakabait namang talaga ng batang yan. Naalala ko pa nga nung mga panahong pumanaw ang kanyang mga magulang. Nangako sa sarili niya na hindi niya hayaang mawala pa sa kanyang magiging pamilya na poprotektahan niya ito balang araw. At ganoon nga ang ginawa niya nung dumating kayo sa buhay niya." Bahagya naman akong napayuko nang marinig ang kwento ni Manong tungkol kay Rego. "Andito na po tayo." Napalingon agad ako kay Manong nang bigla itong masalita. Dahil sa pag-iisip ay hindi ko na namalayan na narito na pala kami. "Maraming salamat po sa paghatid." Nakangiti kong sabi kay Manong. Pagpasok ko ng bahay ay bumungad sa akin si nanay na alalang-alala. Agad ko naman itong niyakap ng mahigpit bago tumula ang aking mga luha. "Namiss ko po kayo, inay." Umiiyak kong sabi. "Kumusta ka anak?" Tanong nito matapos ng aming pagyayakapan. "Mabuti naman po." Nakangiti kong tugon bago ilibot ang aking mga mata. "Nasaan po si Ola?" "Inatake ng kanyang sakit si Ola noong nakarang araw." "Nasaan nga po siya, nay?" Kinakabahang saad ko. "Anak ko, minahon ka. Maayos ang lagay ng iyong kapatid. Salamat na lang sa iyong kaibigan at sinagot niya lahat ng bayarin ng kapatid mo." Bahagyang kumunot ang aking noo dahil sa narinig. Si Rego ang aking tinutukoy. Napakabait ng batang iyon. Siya nga ang tumulong sa kapatid mo. Araw-araw rin niya ito binibisita at may dala pa siyang mga prutas. Nakakatuwa nga ang batang iyon eh. Napatigil naman ako sa narinig. Kaya ba laging lumalabas ng bahay si Rego dahil pinupuntahan niya ang kapatid ko? Bigla naman ako nakaramdam ng kirot sa aking puso. Matapos ko siyang pagsalitaan ng masasama, ay may kabutihan pa pala siyang ginagawa sa akin. "Ganoon po ba?" Tanong ko bago ngumiti ng pilit. "Oo anak, sige na magpahinga ka na at baka napagod ka." Sambit niya bago umalis sa harap ko. Naiwan naman akong tahimik na nakatayo habang iniisip ang lahat ng mga nagawa ni Rego sa pamilya ko. Nakokonsensya tuloy ako. "So, anong balak mo? Hayaan na lang ang lahat?" Saad ni Hector habang nakaupo kami sa bar counter na pag-aari ko. "Ilang linggo ka nang walang balita sa asawa mo?" "A couple of months?" Tipid kong sagot.
It's her decision to let me go. Why would I chase her, diba? Kunot noong tanong ko bago uminom ng alak. Totoo naman bakit ko hahabulin ng taong ayaw naman magpahabol? What if namimiss ka rin niya? Hinihintay ka lang pala niya. Hindi ka ba gagawa ng way to chase her again? Nakangising tanong muli ni Hector. Napatigil naman ako bago lumingin sa kisame ng bar. Ayaw niya na sa akin. Yun ang totoo doon. Ayaw ko sanang unahin ka pero Rain, she'll want to your office. Ani Hector tsaka nila pagsarap ko ang brown envelope na kanina pa niya kataktabi. Binuksan ko naman iyon at doon bumungad sa akin ang mga pictures ni Arasha na pumupunta-punta sa opisina ko ng palihim. Bahagyang may tuwa sa loob ko pero kakaibat noon ang kirot. Kasi kung talagang gusto niya akong puntahan sana matagal na. Minali ko yun sa envelope tsaka binalik kay Hector. I don't care. Rain, ano ka ba? Sad pa ng kaibigan ko bago ako sinamaan ng tingin. Siyang lumayo. Siyang nang iwan. Bakit? Ano pa ba dapat ang iri ako? Patuwa ako? Umirap ako. Matamlay kong binuksan ang pinto ng kwarto ko nang makauwi ako. Pakaramdam ko ay bumali na naman ang sakit sa puso ko. Dahan-dahan akong lumapit sa mga gamit ko tsaka ko iyon ipinangbabagsak. Dahan-dahan naglandas ang luha sa mata ko. Bakit? Sa daming tao, bakit? Ikaw pa ang kailangang mawala sa dami ng kakalimutan. Bakit ako pa na asawa mo? Umiiyak na saad ko. Nang hindi ako makontento sa pagsigaw-sigaw ko, ay malakas kong sinuntok ang pader habang patuloy sa pagluha. Iyak lamang ako ng iyak hanggang sa mapaupo ako sa sahig. Sumandal ako sa gilid ng kama ko at hinayaan ko ang sarili kong mabalot ng sakit. Habang hindi inaalintana ang itsura ko ngayon ang biglang bumukas ang pinto ng aking kwarto. Rego? Bakas ang gulat sa boses ng nagsalita matapos siguro akong makita. Tiningnan ko naman kung sino ito. Siguro nga ilango na ako sa alak dahil iisang mukha pa din ang nakikita ko kahit alam kong malabo. Arasha? Banggit ko sa pangalan ng asawa ko. Naramdaman ko ang mainit na balat matapos akong agad na daluhan ito bago ako yakapin ng mahigpit. I love you, my wife. Please, bumalik ka na miss na kita. Iyon ang mga huling salitang binitawan ko bago sumara ang talukop ng aking mga mata. Bakit ka nandito? Paano ka nakapasok? Malamig kong tanong kay Alora nang makita ko ito matapos kong imulat ang aking mga mata. Rego? Baka sa mukha niya ang pag-aalala pero hindi ko yun inaalintana. Para saan pa at mag-aalala siya, diba? Get out. Umalis ka na. Kaya ko ng sarili ko. Walang emosyon kong sabi. Kung patuloy lamang siyang magpapakita sa akin, ay mas lalo akong mahihirapan na lumimot at pakawalan siya. Tama na siguro ang sakit ng patuloy niyang pinaparamdam sa akin ngayon. Rego, please, mag-usap naman tayo. Hindi ko siya pinansin, sa halip ay basta na lamang akong tumayo sa pagkakahiga kahit na masakit pa ang aking katawan. Sabi ng doktor mo magpahinga ka daw muna. Aniya, hindi ko naman siya tinampunan ng tingin at dire-diretso lamang akong naglakad papunta sa kusina. Kailangan kong uminom ng malamig na tubig pero dumaan muna ako sa CR. Close the door right after you leave. Masungit kong sabi bago pumasok ng comfort room. Nag-ayos lamang ako ng ilang minuto bago lumabas ng comfort room. Nang makita ko si Alora ay prente pa din itong nakaupo. Rego, I'm sorry sa mga nasabi ko. Natigilan ako nang binggitin niya iyon. Naaalala niya na kaya? Kukurap-kurap na saad ko pero hindi ko yan pinahalata. Nalaman ko kasi kay inay na ikaw palang sumasagot ng bayarin ni Ola sa ospital. Dugtong pa niya. Napakawalan ko ang buntong hininga ko. Mali na naman ang iniisip ko. Gusto ko sanang magpasalamat sa iyo at humingi ng tawad sa nagawa ko sa iyo at sa mga pang-iinsulto ko na rin sa iyo nung nakaraan. Is that all? Then get out. Sarkastikong tanong ko at saka naglakad. Pinagbuksan ko siya ng pinto palabas. Hindi naman siya nagsalita o gumalaw bagkus ay tahimik lamang siya nakaupo habang ang mga mata niya ay nagsusumigaw ng lungkot. Ang kamay niya ay kapo nagkukutkot sa kuko niya. Gusto ko siyang nakapin at iparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Pero paano kung siya mismo ang umaayaw? Kung ang ipinunta mo dito ay para magmakaawa na ipagpatuloy ko ang pagpapagamot ng kapatid mo? Don't worry. Hindi ko naman talaga ititigil yon. Tumingin si Rego sa malayo. Now, get out of my sight kung ayaw mong kalad ka rin pa kita palabas. Matigas na aniya pa. Dahan-dahan namang tumayo si Alora sa pagkakaupo nito, tsaka naglakad palabas ng pinto. See? Iyon lang naman talaga ang ipinunta niya dito. Bumalik siya para sa kapatid niya. Sa kapatid niyang hindi niya naman kadugo. Nasabi ni Rego sa isip niya.
Nakatikom ang kamay at nagpupuyo sa galit. Kung hindi lang sana siya kasusuklaman ng dati niyang asawa, ay matagal na niyang kinitila ang mga buhay ng mga ito. Alora's POV. Pagsak ang mga balikat ko palabas. Naglakad ako hanggang sa makakita ko ng bench sa gilid at doon ako naupo upang patuloy sa pag-iyak. Alam ko naman Alam kong kasalanan ko ang lahat pero bakit sobra-sobra naman yung maling pagtrato niya sa akin? Kahit ako naguguluhan din dahil hindi ko na sigurado kung sino nga ba ako talaga. Matapos niyang buksan ang nakakabaliw na kwentong iyon na parang totoong totoo. Hey, are you okay? Bahagyang napangat ang aking paningin. Naroon ang figura ng lalaki. Pinahid ko ang luhaan kong mata para makita ito ng maayos. Pinasadahan ko ng tingin ang kabuuan niya simula ulo hanggang paa. Sino ba ito? Bakit napakagwapo? Napansin niya yata ang malalim kong pagsusuri sa kanya, kaya't bigla itong napakamot sa batok niya animoy nahihiya sa akin. Ayos lang ako. Tipid kong tugon, tsaka tipid ng ngumiti. Napatingin naman siya sa tabi kong upuan bago mapangiti ng maliit. I'm Hector. Ako si Alora Gomez. Pwede ba kayo upo? Tanong naman ito sa akin. Hindi na niya ako hinintay na sumagot ay tumabi siya. Bakit ka umiiyak? Hindi ako sumagot kaya't sandaling katahimikan ang namutawi sa buong paligid habang parehas kami nakatingin sa kung saan. Rain? Bahagya akong napatingin kay Hector nang bigla itong sumigaw habang nakatingin sa di kalayuan. Nilingon ko din iyon. Halos parang maghabulan ng kaba sa aking puso nang makita ang taong tinawag na Hector. Rego? Mahinang bulong ko habang nakatanaw sa kanya na animoy may hinahanap na kung sino. Bro! Sigaw muli ni Hector dahilan upang makuha namin ang atensyon nito. Sandali siyang natigilan bago lumapit sa gawin namin na may blankong ekspresyon. Nang makalapit siya ay doon ko nakita ang matatalim na titig niya. Anong ginagawa mo dito? Direktang tanong nito kay Hector. Bibisitahin sana kita kaso nakita ko itong si Alora na umiiyak kaya sinamahan ko sandali. Nakangiting sagot naman ang isa. Lalong dumilim ang mata niya. Wari may hindi magandang napakinggan sa sagot ni Hector. Nabaling naman sa akin ang atensyon niya. Leave now. Walang emosyon na aniya. Wala naman ako sa bahay mo. Hindi ba? Kaya bakit mo ako paalisin? Pakiramdam ko ay napakasakit ng linyang binitawan ko. Ni hindi ko nga alam kung bakit ba ako nasasaktan ng ganito. Wala akong dapat nasagutin sa tanong mo. Ako ang ipinunta mo dito kanina kaya may karapatan akong paalisin ka. Matigas niyang sagot. Rego, stop it. Kahit anong gawin mo, babae pa rin yung ginaganyan mo. Bakas ang iritasyon kay Hector, wari kilalang kilala ko. Nilingon ko naman ito nang may ngiti sa aking mga labi, dahilan para kumuyom ang kamao ni Rego sa nasasaksihan. Ayos lang ako. Salamat ka pala sa pagsama sa akin kahit kaunting minuto. Sige, mauna na ako. Maayos na paalam ko. Are you sure? Do you want me to stop you? Hindi na natapos ni Hector na sasabihin niya nang magsalitang muli si Rego. Hindi yan pupunta dito kung hindi niya kayang umuwi. She can manage herself, come on. Maotoridad na anito tsaka hinila sa Hector. Nang sumunod na araw ay tahimik akong nakaupo ngayon sa isang upuan dito sa bar na pinagtatrabuhan ko. Nakapangalumbaba lamang ako habang pinapanood ang bawat galaw ng mga tao sa aking paligid. Malapit na rin kasing natapos ang aking trabaho at ilang minuto na lamang ay maaari na akong makaalis. Alora? Bahagya akong napalingon sa tumawag sa aking pangalan. Si Ana na ngayon ay may pag-aalala ang mukha. Saan ka pagaling? Saan ka nang punta? Kanina ka pa hinahanap dito. Sigaw nito sa akin tsaka hinawakan ng aking magkabilang balikat. Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Alalang aniya. Umiling lang ako tsaka tipid ng umiti. Ayos lang naman ako. Pasensya na. Namahinga lang ako dito sandali. Malumanay kong sagot. Hindi ko alam pero nanlalanta ang buong katawan ko dahil sa sunod-sunod na hindi magandang pag-uusap namin ni Rego. Oh, ito ang sweldo mo. Pwede ka nang umalis. Saad ni Madam. Tumango naman ako ng ilang ulit bago lumabas ng bar na iyon. Narinig ko pa ang muling pagtawag sa akin ni Ann, tsaka ako hinabol pero dire-diretso lamang ako ng paglalakad hanggang sa mapadpad ako sa isang madilim na bahagi ng lugar. Agad na namuo ang takot sa aking dibdib at akmang maglalakad na paalis nang may biglang nagsalita sa likuran ko. Boses ng babae na akala ko ay kay Ana, pero hindi dahil matinis ito at medyo malantik. Tadhana nga naman ang pinagtagpo pa talaga tayo rito, Alora Gomez. Malamig na sabi ng isang babae tsaka masamang nakatanaw sa akin.
Sino ka? Kabadong tanong ko rito. Para sa iyong kaalaman, Arisha Vandelery, ako naman talaga ang dapat na asawa ni Rego kung hindi ka lang sana nagpakita pa sa kanya. Bahagi akong natulala sa kanyang mga sinabi at hindi ko na namalayan na papalibutan ng pala ako ng mga tauhan niya. Sa akin ang huling halakha kaya pasensya ka. Nakangising anito hanggang sa malakas na pagpalo sa aking batok ang aking naramdaman na nagdulot sa akin ng pagkawala ng aking malay. Nagising ako sa malamig na tubig na dumadaloy sa aking buong katawan. Bahagi akong iniikot ang aking paningin nang magbulat ito. Ang buong silid ang nagpabalik ng aking takot na nadarama. Maya-maya ay biglang bumukas ang pinto at iniluwa nito ang isang magandang babae na ngayon ay may ngisi sa mukha. Siya iyong kausap ko kanina lang. Gising ka na pala. Nakangisi ito ng mapang-insulto bago dahan-dahang naglakad papunta sa gawi ko. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Natatakot kong sigaw. Oh, how cruel you are. Totoo nga na hindi mo matandaan ang bawat hibla ng iyong alaala. Anyway, hayaan mong makilala mo ako kahit sa mga huling sandali ng iyong buhay. My name is Ariella, your beloved best friend bago ka pakasalan ni Rego. Bahagya itong umiti sa akin. Hindi kita kilala. Malakas kong sigaw bago magpumigla sa mga poses na nakakandado sa aking kamay at paa. Nakakalungkot lang dahil hindi mo talaga ako maalala. Hindi man lang ba naikwento sa iyo ni Rego ang bawat detalye kung paano nabuo ang love story niyo? Kusa namang nangunot ang aking noo sa kanyang sinabi. Anong ibig mo sabihin? Naguguluhan kong tanong. Alor ang pangalan ko at hindi Arisha. Kumuha naman ito ng upuan bago ilagay sa harap ko at umupo. Minsan mo na siyang binaliw, Arisha. Bumalot sa kabuuan ng lugar ang nakakatakot niyang pagtawa. Or should I say, baliw na baliw siya sa iyo magmula pa ng mga bata pa tayo. At ako ang third wheel palagi sa inyo. May galit sa kanya nang sambitin iyon. Pero kung tutusin ay wala ka naman talagang kasalanan. Dahil hindi mo naman siya gusto noon pa man. Kaya kanya ipinakidnap nung magdalaga pa tayo. He blackmailed you kaya napilitan kang pakasalan siya. Matapos ang ilang taon ng pagsasama niyo ay natutunan mo na rin siyang mahalin. Galit na galit ako sa noon dahil ikaw ang pinili niya kaya kita pinamugho sa isang truck. Nakangising aniya. Dahan-dahan namang pumuproseso sa aking isip ang bawat detalyeng kanyang binitawan. Bakit mo sinasabi sa akin ang mga bagay na to? Napapailing na saad ko. Dahil gusto kong damahin mo ang sakit kahit wala kang maalala. Dahil akala ko kapag nawala na ang alaala mo at kapag nagbago na ang itsura mo ay mapapasakin na si Rego. Nangingiti nitong sabi bago maging emosyonal ang kanyang ekspresyon kasabay ng magtubig ang kanyang mga mata. Yes, nagtagumpay ako. Pero bumalik ka. Sinira mo ang lahat ng plano ko. Bigla siyang tumayo sa pagkakaupo bago sipain ang upuan. Walang iyak ang babae ka? Bakit kasi hindi pa kita pinatay noon? Namuo naman ang takot sa aking dibdib sa posible niyang gawin sa akin. Nababaliw ka na? Natatakot kong sabi. Oo, nababaliw na ako, Arisha. Gustong gusto na kitang patayin. Tumatawan itong sigaw bago biglang lumungkot ang kanyang mukha. Nababaliw na ang babaeng ito. Nakakatakot ang pabigla-biglang pagbabago ng kanyang emosyon. Parang awa mo na. Paalisin mo na ako dito. Mangiyak-ngiyak kong pagmamakaawa. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Thank you and God bless.